Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Kung tayo'y naniniwala kay Jesus bilang tagapagligtas, kailangan din natin kilalanin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Bagamat madali sa nakararami na tawagin siyang Panginoon, ito kaya ang tunay na ibig sabihin nito sa kanilang puso? Sa tuwing tatawagin ba natin si Jesus na Panginoon, ay malinaw ba sa atin ang kahulugan nito? Saglit po tayong manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpapakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang kami makasunod sa iyong kalooban. At gabayan niyo kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Panginoong Diyos, aming itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Abutin niyo po sila, Panginoon, at pagalingin niyo po sila. Amin din nilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na naghahanap ng buhay sa lansangan, na sila ingatan mo sa mga masasama. Amin din inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal na Espiritu Santo upang sila ay makasumpong ng trabaho, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Siya ang ating pinuno. Siya ang ating pinuno. Si Jesus bilang Panginoon ay isa ring tagapanguna. Ang kanyang saloobin at layunin ay manatili magpakailanman. Lahat ay nagkaroon ng buhay dahil sa kanyang salita. Sa pamagitan ng kanyang kalooban, lahat ay nailalagay sa tamang lugar, sapagkat siya ang Diyos na nagsasaayos sa lahat ng mga bagay. Kung ito ay ating maunawaan, lubos na ikagagalak natin ang pagsunod sa Kanya. Siya ang ating tagapamahala. Tingnan natin sa pangalawang Kronika 20, talatang 6. At nagsabi, O Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno, kayo po ang Diyos na nasa langit. Kayo ang namamahala sa lahat ng kaharian sa mundo. Makapangyarihan po kayo dahil walang makakalaban sa inyo. Dahil sa kinasayanan na natin ang mamuhay sa ating sarili at gumawa ng mga bagay na laban sa kanyang kagustuhan, nahihirapan na tayong magpasakop sa kanyang kalooban. Subalit, sa pagtawag mo kay Jesus ng Panginoon, nangangahulugang isinuko mo na ang iyong sarili at nahanda kang ipasakop sa kalooban ng Diyos ang iyong buhay. Kaibigan, ano ang mga katibayan sa buhay mo na siya nga ang nagmamahal sa iyo? Ikaw ba ay nahihirapan magpasakop sa kanyang pamumuno? Anong bahagi ng iyong buhay ang mahirap isuko sa pamumuno ng Diyos?
Siya ang tanging nagmamay-ari sa atin, kaibigan. Siya. Di ba? Kasi siya ang lumikha sa atin. Binigyan niya tayo ng hangin. Talagang siya ang may-ari. O tingnan mo sa Salmo 22, talatang 27 hanggang 28. Ano ba ang sinasabi doon? Sabi doon, Panginoon, maaalala kayo ng Diyos, ng tao pala. Maaalala kayo ng tao sa buong mundo at sila ay manunumbalik at sasamba sa iyo o sa inyo sapagkat kayo ang naghahari at namumuno sa lahat ng bansa. Ngayong tinanggap natin siya bilang Panginoon at ating ring kinikilala na sa Kanya nagmula o nagmumula ang lahat ng bagay. Dahil dito, kailangang mamuhay tayo na umaasa sa Kanya. Dapat din nating kilalanin na tayo ay walang kabutihang magagawa kung ang Diyos ay wala sa atin. Ang ganitong uri ng pamumuhay ang nagpapatunay na tayo ay sa Diyos at mahalaga sa Kanya. Ang tunay na mananampalataya ay nagpapasakop sa Panginoong Hesukristo. Kung si Kristo ang Panginoon mo, kaibigan, kung si Kristo ang Panginoon mo, dapat lang tayo magpasakop sa Kanya. Maaari lang maganap ang plano ng Diyos sa ating buhay kung ating isusuko at magpasakop sa Diyos ang ating buhay. Ito ang ibig sabihin ng katagang si Jesus ay Panginoon. So tuwing tinatawag mo si Jesus na Panginoon, ipinapaalala mo sa inyong sarili na isuko mo na ang iyong buhay sa Kanya. Hayaan mo na siyang gabayan ka kung kayo ay nagpapasakop sa Diyos. Kaibigan, dapat mo rin alamin ang magandang plano niya sa iyong buhay. Dahil dito, binibigyan mo ng pahintulot ang Diyos upang ikaw ay gabayan at akayin kung saan man niya nais. Tulad ng mga bata na kumakapit sa kamay ng mga magulang upang sila ay hindi maliligaw. Kapitan mo si Jesus, kaibigan. Kapitan mo si Jesus upang gabayan ka niya. Kaya sa mga oras na ito, ay dapat mong ipagkatiwala ang iyong mga plano sa Kanya at huwag nang manangan sa ating sariling kagustuhan. Ang Diyos ba talaga ang nagmamay-ari sa iyong buhay, kaibigan? Ang Diyos ba talaga? Kung ito ay totoo, kaibigan, papayagan mo siya na manghimasok sa iyong buhay. Paglingkuran mo siya, kaibigan, kung hayaan mo siyang pumasok sa iyong puso o sa iyong buhay, ikaw ay maglingkod sa Kanya. O tingnan mo, sa Salmo 119, talatang 124 hanggang 125, ano ang sinasabi doon? Gawin niyo sa akin na inyong lingkod ang naaayon sa inyong pagmamahal at ituro niyo sa akin ang inyong mga tuntunin. Ako ay inyong lingkod, kaya bigyan niyo ako ng pangunawa upang maunawaan ko ang inyong mga katuruan. No. Ang isang paraan ng pagpapakita na kinikilala natin si Jesus bilang Panginoon ay ang pagpapasailalim. Pagpasa sa ilalim ng ating mga sarili bilang lingkod ng Diyos. Tulad ng mga alipin na nawawalan ng karapatan sa sarili nilang buhay. Tayo man ay mga aliping masayang naghihintay lamang kung ano ang ipagagawa sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Madalas mo bang ipagkakatiwala
ang iyong mga plano sa Diyos, kaibigan. Mahirap bang gawin ito? Bakit? Paano mo maipapakita na hinahayaan mo siya na pangunahan ang iyong buhay? Ang ibig sabihin ay ibabalik natin sa Kanya ang lahat sa atin. Tingnan mo ang Isaias 40, talatang 25 hanggang 26. Ano ang sinasabi? Kanino ninyo ihahambing ang banal na Diyos? Kanino mo ihahambing ang banal na Diyos, kaibigan? Mayroon pa ba siyang katulad? Wala na. Wala na siyang katulad. Tumingala kayo sa langit. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila ay nagpapakilos? At sino ba ang nagbigay sa kanilang pangalan? Di ba ang Diyos? Dahil sa Kanyang kapangyarihan, walang nawala sa kanila kahit isa man. Ngayon, nakikita mo na ba ang iyong sarili bilang alipin? At handang gawain ang lahat ng nais niyang ipagawa sa atin o sa iyo. Ibigin ng Diyos ng buong puso, isip, at kaluluwa. Ang kilalanin siya bilang Panginoon ay nangangailangan ang pag-alay ng ating sarili. Ang lahat ng mga bagay na patungkol sa atin ay dapat na magbigay ng karangalan sa Diyos. Ating iaalay sa Kanya ang katapatan na nararapat at buong puso nating ilaan ang ating buhay sa Diyos at sa Kanyang kalooban. Sundin ng Diyos anuman ang kabayaran nito. Kung hindi siya ang Panginoon ng lahat sa iyong buhay, kaibigan, hindi siya ang tunay mong Panginoon. Kahit mahirap sa atin, ay kailangan pa rin sundin ang Diyos sa ikabubuti natin. Habang nakikilala natin siya bilang Panginoon, ay nagiging madali na sa atin ang pagsunod sa Kanya. Ialay sa Kanya ang buong pagmamahal. Si Jesus ay Panginoon at pinuno ng lahat. Ito ang dahilan kung bakit nararapat lamang na ibuhos sa Kanya ang buo nating pag-ibig. Ipakita ang iyong pagtatapat sa Diyos, kaibigan. Dahil sa Kanyang grasya, ay ialay natin ang ating sarili sa Diyos. Kaya, tulad ng mga alipin, dapat tayong sumunod sa Kanyang kalooban at panatiliin ang ating katapatan sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, may gawa ng langit at ng lupa, naririto ang iyong mga anak upang sambahin ka sa magandang umaga ng Humartes. Salamat Panginoon sa muli mong pagising sa amin. Salamat sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas. Salamat sa bagong araw na iyong inihanda para sa amin upang kami ay patuloy na mamuhay, na kasama ka, sumunod sa iyong kalooban, O Lord. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos na siyang nag-iingat sa amin sa lahat ng oras, saan man kami patutungo, ano man ang aming mga ginagawa na riyan ka, O Diyos, upang kami ay gabayan, patnubayan, at ingatan. Sa umagang ito, Panginoon, inilalapit ko sa inyo ang aming mga kapatid na may karamdaman, may ubo at sipon. Patuloy mo po silang abutin. Pagalingin mo sila, Panginoon. Amin ding inilalapit sa inyo na mapagpalain mo po ang nakikinig sa programang ito, ang The Solid Rock Morning Devotion, upang sila, O Diyos, ay makasunod sa iyong kalooban at magpasakop sa iyong kapangyarihan, O Diyos. Lord, maraming salamat sa mga pangako mo na binigay mo sa amin na hindi mo kami iwanan ni pabayaan man. Kaya Lord, sa iyo namin ipinagkatiwala ang lahat ng ito sa araw na ito. Salamat, O Diyos, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Amen at amen.